Samantala, ipinasilip po ng gobyerno ang mga bahay na pang-relocation sa may Balagtas site sa Bulacan. Pero kung ang ilan po ay natuwa sa proyekto, ang ilan naman ay mas pipiliin para manirahan sa syudad. May live report si June Veneracion. June? Jiggy, mula dekada 80 sa gilid na ng Delpan Bridge nakatira si Lourdes Moran, 55 taong gulang. Masikip, madilim at malinsangan sa loob ng bahay ni Aling Lourdes. Dito na siya nagkaanak at nagkaapo. Tantad ng butas ang kanilang bubong kaya may mga nakasabit na pangsahod sakaling umulan. Ang Balagtas site sa Bulacan ay isa sa mga pwedeng pagpiliang relokasyon para sa mga tulad ni Aling Lourdes. Kasama siya kanina sa tour na inorganisa ng DILG. Naluha si Aling Lourdes nang makita ang lugar na pwede na nilang ituring na kanila. Ganon din ang reaksyon ng iba pang mga sumama. Pero gaya ng mga nauna pang tour ng mga informal settlers sa Balagtas site, ilan pa rin ang di masiyahan. Sanay na sa mga ganyang linya ang mga developer at National Housing Authority. Pero ang hindi raw dapat sanayin ay ang tiwaling gawain ng ilan na ibenta at paupahan ang relokasyon na nakukuha sa pamahalaan. Ang Racket Jiggy kunwari mag-a-avail ng relokasyon ng isang informal settlers o isang informal settler. Titirahan niya ito ng ilang buwan pagkatapos ay ibebenta o di naman kaya ipapaupahan tapos pabalik na ng Maynila para maghanap ng maiispotan. Base sa mga nabistong modus dati, ang bentahan o ang rentahan nasa 1,000 hanggang 1,500 kada buwan. Ang bentahan naman ng rights ay nasa 15 hanggang 30,000. Kaya mas madalas na inspeksyon at monitoring ang gagawin ng NHA sa mga project area para hindi makalusot ang mga professional spotter. At yan ang latest mula sa Maynila, balik sa Jiggy. Maraming salamat, June Veneracion.